Hi, I'm Gail, a Filipino Taiwanese living here in Taiwan. I'll take you with me to the places I go, the food I try, and my life here in Taiwan. Good morning! Today, pupunta tayong Taipei at magbabas tayo ngayon papunta doon. Galing nga pala ako sa Lingko District and it took around 40 minutes to get to Yuanshan MRT Station. As a first timer na magko-commute mag-isa dito, masasabi kong super dali ng transportation system nila. May numbers ang bawat buses dito. Ang bawat number may sariling ruta. If balak mo mag-tour dito and mapadali ang pag-commute mo, you can use apps like Bus Plus or Bus Tracker Taiwan. But honestly, okay na rin ang Google Maps kasi nandun na lahat like mga bus numbers and train lines. So, ngayon, nasa Yuanshan MRT Station na ako. Dito muna ako makikipag-meet sa tita ko kasi every weekend may malaking market daw dito. Sobrang daming food at mga anik-anik. And bonus, walking distance lang dito ang Taipei Fine Arts Museum, which is our next stop. And nandito na nga tayo ngayon sa market. Super daming fruits, street foods, at kung ano nung kutkutin. May mga authentic honey pa. Look oh, may mga performers din dito. Kaya ang saya-saya magstay, manood, at kumain. Super laki nga pala ng market na to, kaya talaga ma-enjoy mong gumala at mag-explore. At ngayon, on the way na nga pala tayo sa Taipei Fine Arts Museum. Habang naglalakad ako, may mga nakita akong U-bike stations. These are rental bikes na makikita mo sa iba't ibang kanto dito. Ginagamit ko nga din pala to minsan kapag gusto kong maglibot-libot around the area. And nandito na tayo ngayon sa Taipei Fine Arts Museum. Guys, katapat niya nga din pala yung TBS Taipei Broadcasting Station. At guys, super laki nga pala ng Taipei Fine Arts Museum, promise. Ang daming pwedeng i-explore dito. And tahimik din yung place, so perfect talaga if gusto mo mag-focus sa pag-appreciate ng mga art pieces. By the way, pagpasok nyo, pwede kayong kumuha ng brochures. And may guide map din sila. Super helpful to para hindi kayo maligaw sa loob at smooth lang pagtingin nyo sa mga artworks. At ito na nga guys, dito sa museum may pa-introduction yung mga artists about sa sarili nilang artworks, which is super nice kasi mas naiintindihan mo yung meaning behind each piece. Quick reminder lang ha, hindi ko pwedeng i-show lahat ng artworks dito sa vlog kasi bawal mag-film ng iba. So konting sneak peek lang ang maibibigay ko sa inyo. Pero promise, worth it pa rin. Tara, samahan niyo ako mag-explore. So, ngayon, lipat naman tayo ng floor. Pero wait lang, bago tayo bumaba, napansin ko may coffee shop dito sa baba. May inner courtyard din sila where you can chill, umupo, at magpahangin if napagod kayo kakalakad. Ang cozy naman talaga ng vibe, perfect for a quick rest.
Okay, moving on. Next stop natin is this floor na pure surrealism artworks. Tara, samahan niyo ako mag-explore. Grabe guys, look at this. Ang gaganda ng mga artworks dito. Super unique and parang mapapaisip ka talaga sa mga meaning nila. I love how creative and different each piece is. And oh, heads up, may mga souvenir shops din dito. So if gusto niyo mag-uwi ng something as remembrance, meron kayong mabibilhan dito. So far, sobrang saya na experience. Art, chill spots, and shopping all in one place. Let's keep exploring, guys! And ito na nga guys, kakatapos lang natin sa Taipei Fine Arts Museum. Grabe, ang dami kong nilakad, literal pagod is real. So syempre, kain muna tayo. Okay, eto na siya. Yung name ng kinainan namin is Chientu. If mahilig kayo sa shabu-shabu, this place is super sulit. Nakita namin yung promo nila sa labas and na-curious talaga kami so we decided to try it. Pagpasok pa lang, ang ganda-ganda ng vibe. Very clean, modern, and very comfy. Perfect siya if gusto nyo ng chill kain lang after a long day. Plus, may iba't ibang ice cream flavors din dito. So, bonus talaga. Lalo na sa katulad ko na mahilig mag-ice cream. And of course, the food. Grabe, sobrang fresh ng meats and ang dami ng servings. Hindi ka talaga magugutom after. Plus, super fun kasi ikaw magluluto ng food mo. Mainit, fresh, and super satisfying every bite. Tara, kain tayo! Bet na bet ko nga din pala yung satay nila. Sobrang sarap! At umulit pa yan kasi sobrang sarap nga ni! Honestly, if mapapadaan kayo and makikita nyo tong Chientu, try nyo siya. Worth it siya lalo na if gusto nyo ng comforting na pagkain. Ang rating ko, 100/10. Agad-agad. Tada! Hi! So, ayun na nga guys. Tapos na tayong kumain. Busog-lusog talaga ako, so kailangan na magpatagtag. Nagbus kami and ang original plan talaga namin is park lang sana. Pero guess what? Naligaw kami. Classic. So habang naglalakad kami, bigla na lang kami may nakitang isang store na for claw machines. And syempre, alam yun na, hindi na kami tumuloy sa park. Dito na kami nagpatagtag at naglaro. And ang saya pala kahit simpleng ganito lang. Laro-laro, tawa-tawa, and konting kwentuhan habang nagpapalipas ng oras. Plus, dito na rin kami naghintay sa tito ko para sundin kami. Unexpected detour, pero honestly, ang saya din pala. At ito na nga guys, nasa car na kami pauwi. Papunta kami sa place ng mga tita ko dito sa Taipei. And guess what? Mayroon din ako sa kanila. Ang babait nila sobra. And sobrang thank you nga pala kila Tita Apple and Tito Junjun.
Habang nasa daan nga pala kami, nakita ko tong Taipei 101. Grabe, ang ganda. Parang hindi pa rin nagsising in na dito ako ulit sa Taiwan mag-stay after so many years. And ayun, nakauwi na kami. Guys, ang cute-cute na room ko dito. Japanese style yung vibe niya. Super cozy na aesthetic. Time na para mag-shower, pero magtatanggal muna tayo ng makeup. Gamit ko nga pala na makeup remover is Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water Vitamin C. Garnier, beke naman. Chas! Kala naman talaga mapapansin. Pero no joke, ang ganda nito gamitin. Matagal na akong Garnier user since high school pa lang ako. And so far, hindi talaga siya nag-i-irritate sa skin ko. Walang hapty feeling, super gentle lang talaga sa face ko. Kaya solid talaga siya for everyday makeup removal. And by the way, hindi ito paid sponsor ha. Honest review lang talaga to. Personal experience ko lang as someone na madalas mag-makeup pero ayaw mag-breakout. Guys, wag nyo nga pala akong gayahin ha. Medyo harsh ako magtanggal ng makeup. Guys, share ko lang. First time ko lang talaga mag-vlog. Honestly, my parents encouraged me to try this. And feeling ko magandang way din to. Para mawala yung camera shy ko. As in, super mahihain talaga ako sa Pero naisip ko din na this is a good way to document lahat na napupuntahan ko. Kasi hindi talaga ako pala picture or video before kahit nasa Philippines pa ako. So, ngayon parang step na rin siya for me to try new things, mag-explore, and lumabas sa comfort zone ko. Like, baby steps, but we're getting there. At ito na nga guys, tanggal na lahat ng makeup ko. Thank you so much for watching! If nakaabot ka hanggang dulo ng vlog na to, super na-appreciate ko yun. Love you guys and see you sa next vlog. Bye!